Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Matapos ang preseason ay lumabas ang balita ng Bleacher Report na si Josh Giddey ay humihingi ng 30 million per year na kontrata sa Chicago Bulls, kung saan nagdadalawang isip pa nga ang Chicago Bulls at gusto muna nilang makita kung ano ang ipapakita nitong performance sa kanyang posibleng una at huling taon sa team na ito, dahil ang Australian guard nga ay nasa huling taon na ng kanyang kontrata at papasok siya sa free agency kapag hindi siya binigyan ng Chicago Bulls ng contract extension na 30 million per year. Si Giddey ay nagpakita ng promising first 2 years sa NBA, subalit last year ay nagkaroon siya ng decline matapos sa malipat siya sa shooting guard position dahil sa pag-angat sa MVP level player ni Shai Gilgeous-Alexander na naging spot-up shooter nga siya mga kaibigan. Naniniwala ang Bulls sa potensyal na meron si Josh Giddey, subalit gusto nga muna nila itong makita bago mag-offer ng long-term deal, lalo na tila ba mas maganda at efficient pa ang pinakitang performance ng kakabalik lamang na Lonzo Ball sa kanya sa preseason kung saan limited minutes lamang nilaro nito. 30 million per year ang naging presyo ni Giddey dahil ginagawa nitong basihan ng nakuhang 5 years $175 million sa kontrata ni Immanuel Quickley sa Toronto Raptors. Sa palagay nga ni Giddey ay deserving siya ng at least same contract o mas malaki pa dito dahil sa potensyal na meron siya. At hindi nag-iisang Australian guard dito, pati na ang Orlando Magic guard Jalen Suggs na naging parte ng All-NBA defensive team ay humihingi din ng 30 million per year na sahod ayon sa magkakaibang reports. So tila ba ito na nga ang standard para sa mga young guards na hindi max level players at hindi pa all-star subalit starting caliber din? Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay deserving ng 30 million per year na sahod si Jalen Suggs at Josh Giddey? Habang ang very talented scoring guard Lonnie Walker IV ay wala ng pwesto sa defending champions Boston Celtics matapos na mag-average ng 7.3 points at sa average playing time niya na 16.4 minutes per game ngayong preseason, siya ay binave na o kinat sa roster ng Celtics. Hindi pa rin nga sapat ang kanyang pinakitang performance upang makakuha ng guaranteed roster spot sa team na ito. Solid shot maker nga si Walker IV, ganun pa man ay madami nga mga galing pumunto sa NBA. Ang kailangan mo nga kung hindi ka naman main option ng opensa ay ang may kaya kang laruin na certain role sa isang team, dahil hindi lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-ISO. Ito nga ang dahilan kung bakit tumatagal sa liga ang mga tulad nila PJ Tucker, Patrick Beverley at iba pa na tiyak na hindi mas offensively gifted player kaysa kay Lonnie Walker IV. Ngunit hindi din nga ako magugulat kung may team na kumuha pa sa kanya. Isama na din natin sa update na ito na opisyal lang mananatili sa NBA at hindi babalik sa Japan si Yuki Kawamura matapos na makonvert ang kanyang Exhibit 10 deal sa isang two-way contract. Ibig sabihin nga nito ay maglalaro siya sa both NBA at sa NBA G League, at kapag nagustuhan ng Memphis Grizzlies ang kanyang performance ay pwede itong makonvert sa standard NBA contract. Ito nga naging daan noon sa Memphis Grizzlies din ng Japanese forward Yuta Watanabe. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?